Hello guys, kumusta? So last week, binagyo tayo. Doon lang ako nakaranas ng ganung bagyo. 3 araw, tuloy-tuloy yung bagyo. Tapos isa lang yung pangalan ng bagyo, which is si Bagyong Enteng. Kasi dati, pag binagyo tayo, 1 araw lang eh. Tapos kinabukasan, kapag binagyo tayo ulit, ibang bagyo na yon. So ibig sabihin guys, tumambay siya dito sa may bandang Metro Manila. So habang buwabagyo nga na yun, nag-iisip kami ng mga iba-iba pang pwedeng i-share sa inyo. Kasi nga katulad ng sinasabi ko sa inyo, kapag nasa printing business ka, kailangan mag-innovate. Kasi pag di ka nag-innovate, mapipace out ka lang. So itong vlog na to guys is very unique kasi nga idea namin to. So guys, pwede nyo itong i-offer kapag may mga occasion like binyag, kasal, birthday, debut, at kung ano-ano pa mga occasion na kailangan nyo mabigay ng mga souvenir. Okay, so nakaraan kasi may pinost ako na isang video na gumagawa nga kami ng kamukha nito. So ito yung draft namin. So ganyan kami guys gumawa ng vlog, gumagawa muna kami ng draft bago kami makagawa ng final product. Kung makikita nyo, hindi pa siya ganun kaganda. So kung paano ba ito ginagawa? So video, pasok! So ngayon guys, ang gagawin natin, magli-layout muna tayo. So para hindi na tayo mahirapan lahat, gumamit na lang tayo ng Canva. So pag nasa Canva ka na guys, click mo lang yung create design, then click mo lang tong custom size, then piliin mo guys, ito is inches. So yung width natin is 4, tapos yung height natin is 5. Yan, create new design mo lang. Yan, so kapag nakapag-create new design ka na, ang gawin mo, click mo lang tong element, tapos basic shapes guys, click mo lang tong see all again. So itong gagawin ko na to, pwede kayo mamili ng any shape na gusto nyo, pero ito ay tutorial lang naman. Itong parang square tapos circle sa may taas. Yan, so i-click ko lang siya. Tapos gagawin natin, isasagad natin to dito. Yan, so may nagawa na tayo na isa. So ito yung pinaka-background natin guys. So ang next naman natin gagawin guys, so para magmukhang 3D yung gawa natin, ay click muna natin tong add page. Sa may basic shape guys, click natin to. Yan, tapos habaan lang natin. So guys, ang sukat ng background natin is 4 by 5 inches. So ang ginawa kong sukat naman dito is 4 by 1.5. Gawin ko sa kanya is Ctrl C para mag-copy, tas paste ko lang siya. So ilalagay ko naman siya dito sa may taas. So pareho na lang sila ng size. So mangyari niyan guys, so parang ganito siya. So nandito yung background at yung tao, tapos ito para siyang 3D. So dito, butas dito. Tas dito guys, mayroon tayong pader dito at mayroon rin pader dito sa may kabila. So ang gagawin natin, itong pader na to guys, nakapaloob siya dito sa may loob. Yan, imbis na nakapatong siya dito, nakapaloob siya doon sa may harap saka sa may likod. So ang sukat doon guys ganito, 3mm and 3mm kasi yung sinter board natin. So kapag kinonvert nyo yun sa may inches, ang lalabas doon is 0.2 inches. So ang gagawin natin doon guys, copy rin natin to, Ctrl C, Ctrl V. So ilalagay natin siya dito. So itong ang taas na to, makikita nyo dito, ang taas niya is 1.5. So dito, imbis na 1.5 rin ang gagawin natin, yan o yung W, di ba nakikita nyo? So babawasan natin siya ng 0.2 inches, so magiging 1.3 na lang siya. Okay, so Ctrl C, Ctrl V natin kasi dalawa yung pader na gagawin natin, so ilagay lang rin natin siya dito. Yan, so meron na tayong background, foreground, ito yung sahig, then ito yung dalawang pader. Kailangan pa natin ng pangatlong page kasi ang gagawin natin ay yung tao na o yung celebrant. So click ulit natin guys yung elements. Tapos dito guys, ang i-type nyo, ito, educational buildable character set 1 waving. Enter lang natin, tapos see all natin. So yung may mga crown, huwag nyo siyang pipiliin kasi may bayad dyan. Okay, dito lang tayo guys sa walang bayad muna. Yan, ito, click lang natin. So mapupunta siya dito. So para malaman natin guys kung sakto yung sukat niya, so itaas mo lang siya dito. Hanggang umabot siya dito guys sa may background mo, no? Tapos lakihan mo lang siya sa gusto mong size. Halimbawa, ganyang kalaki. So mapapansin nyo guys na wala siyang ulo kasi ang ilalagay natin dyan is yung celebrant. So halimbawa guys, ito yung picture na gagawin natin, yung ulo ko. Yan yung ilalagay natin na ulo doon. So open with lang natin, then open natin siya ng paint para hindi na tayo gagamit ng Photoshop. Tapos Ctrl A nyo guys para i-select all, tapos iurong nyo lang siya dito. Yan, hanggang sa may dulo. Tapos i-crop nyo lang siya para saktong-sakto lang doon sa may ulo. Yan, tapos lakihan natin. Then, alisin natin guys yung leeg. So, paano alisin yung leeg? I-click mo lang tong eraser tool, tapos erase mo lang siya. So, kahit ganyan lang guys, maghiwalay lang yung ulo at syempre yung leeg, okay na yan. Tapos, i-save natin siya. So, pag na-save na natin siya guys, balik tayo sa may Google, open natin guys, remove.vg. Tapos, ang gawin natin, yung picture na yon, i-drag natin siya dito. Yan, so makikita nyo, ilang segundo lang yan, maaalis yung background. Tapos, kapag may natira pa ganyan, meron naman siyang erase tool rin dito. So, erase lang natin siya. Yan, so makikita nyo guys na yung background is checkered na. Ibig sabihin yan guys, transparent na yan. So, gawin natin dito ay done lang natin siya. Then download lang natin. So guys, kapag na-download na natin yung ulo, so gagawin natin, dadrag lang natin siya dito. Tapos liitan lang natin siya para medyo sumakto siya dito. Pero make sure lang na mas malaki yung ulo sa katawan, no, para kengkoy na kengkoy talaga yung itsura niya. Yan. So funny, di ba? So gawin mo guys, click mo lang yung ulo, then shift, then click mo lang yung katawan.
Tapos pwede mo na siyang i-drag doon sa may baba. Yan. So meron na tayong tatlong page. So ang next natin na gagawa na tayo guys ng background. Para sobrang unique ng gawa nyo, gagamit tayo guys ng AI, no? Kasi pag AI ang ginamit natin, wala kayo halos katulad na mga gawa no? Kasi kayo lang nakaisip nun. So ganun guys ang ginagandahan ng AI. Ang ginagandahan pa niyan guys, no? Kapag gumamit kayo ng Canva, libre lang rin yung AI. So samplean ko kayo guys, no? Click natin tong elements, tapos click natin to, generate your own, yan, no? AI image generator. Yan, so click natin. Then mag-type lang kayo ng description ng gusto nyo maging background, no? So example ako, Candyland Party background. So, hintayin nyo lang siya kasi nagge-generate pa yan. Yan, so kapag nakapag-generate na tayo guys, no, pwede na kayong mamili dyan. Kung wala kayong mapili, pwede nyo i-click ulit yung generate again. So guys, ito na yung napili ko. So kapag kinlik ko to guys, mapupunta to dito sa may uploads. No? So yan, so nakasave na siya dyan. So kung gusto nyo ulit balikan yung mga images na kailangan nyo, nandiyan lang yan sa may uploads. Tapos ito na guys, mapupunta siya dito. So ang gawin mo, i-drag mo lang siya para maging background siya. So balik tayo sa may uploads natin. Gagawin natin, lahat na lang to is pare-pareho na lang sila ng team. So yung sahig natin, ganyan. Yung pader natin, ganyan. Yung kabilang pader natin, ganyan. Then yung pinaka foreground natin, lalagay rin natin dyan. So gagawin natin guys, lalagyan natin to syempre ng text, no? So i-click lang natin yung text, tapos add text box. So ilagay natin siya dito. Tapos double click lang natin, lagay natin happy birthday Marlon. So itong Marlon, syempre lakayan natin. Tapos palitan natin siya ng font. So palitan rin natin to ng font. Tapos palitan natin siya guys ng kulay. So gawin natin ay kung parang red to, ang gawin natin siyang blue. Tapos effects, yan para lumutang guys yung ating text. Tapos yung thickness, lakihan natin. Yan. Then yung color, kasi medyo pareho sila ng color. So palitan rin natin guys, so para lumutang siya. So gawin natin puti. So igitna lang natin to guys. Tapos lagyan pa natin dito ng text. No? So mamili naman tayo dito sa mga nasa ilalim na to. So lagyan pa natin guys ng extra text dito. So example, ito ilalagay natin to. Ito, dito naman tayo mamili sa mga pre-made na mga text. Tapos ilagay natin guys, no, thank you for celebrating with us. Yan. So ulitan natin yung font para kumasya lang siya dito. Yan. Tapos itong nasa baba na to, delete na natin yan. So para mas cool siya, no, lagyan natin dito. Halimbawa, happy 7th birthday Marlon. Then frame again natin. Tapos itong frame natin, lagay natin siya dito. Tapos liitan natin to. Yan. So ilagay natin siya dito. Yan. Makikita nyo na yung thank you for celebrating with us, kitang-kita nyo na. So pwede natin itong baguhin ng kulay kung ano yung gusto nyong kulay. Pero sa akin, okay na yan. So medyo nakukulangan pa ako dito. Nakulang pa siya ng info. So gawin natin, igilid muna natin to dito. Tapos, click natin tong elements. Then, itong shapes, click natin tong see all. Tapos, ito, ilagay natin tong ribbon. O yung parang medal. Yan. So, makikita nyo, pwede nyo siyang lagyan ng text. So, ilagay na lang natin dito is March 1. Then, 2 p.m. Batasan QC. Yung paggaganapan. So, pwede natin siyang palitan ng font para mas cool. Ito kaya. Yan. So, ito maganda tong font na to. Tapos pwede rin natin siyang lakihan yung font. Yan. So makikita nyo guys na meron tayong mga iba-ibang ginawa dito. Ito nilagyan natin to ng outline. Ito nilagyan natin to ng background. Tapos ito naman ay shape. Tapos nilagyan natin to ng text. Yan. So ganyan ang magiging itsura niya. So medyo ayusin pa natin to. Ito malaki masyado space. So i-click mo lang siya. Then ito i-click mo tong spacing. Tapos yung line spacing yan, no? Yan, para magdikit silang dalawa. Okay, tapos ibaba lang natin siya. So, ganyan na guys yung magiging itsura niya. Ito yung background. Kasi ito guys yung sahig. Ito yung pader. Then ito yung pinaka pang front natin. Tapos ito naman guys yung pinaka celebrant. So, kung kontento na tayo sa background at syempre dun sa ating foreground. So, dito naman tayo sa isa pa nating design, yung pinaka celebrant. So, ito guys, pwede pa natin tong i-edit. Itong mismong katawan ng tao na to. So, pwede natin siya i-click. Tapos mapapansin nyo dito, ito yung mga color niya. Yan, ibig sabihin yan, ito, kung gusto mo itong i-edit. Ito naman, kung gusto mo itong i-edit. Ito, kung gusto mo itong i-edit. For example, papalitan natin itong skin color niya. So, i-click natin to. Tapos, mamili tayo ng ibang color. So, pwede natin i-click to, itong photo color ko, no, para kamukha niya. No? So, try natin. So, ito, halimbawa, i-click natin to. Mapapansin nyo na ito, kakulay ko na siya. Then, palitan rin natin yung kulay ng damit, no, kasi hindi siya masyadong happy. So, click natin siya. Tapos, palitan natin siya ng color red. Yan, para super happy yung itsura nung celebrant. So guys, meron pang isang technique yan. No? Halimbawa, hindi ka masyadong kontento dito sa itsura na to, no? Kasi square nga to nung ginawa natin kanina, di ba? Ito ay square siya. So pwede mo tong i-adjust. So i-double click mo lang siya, tapos pwede mo siyang iurong dito, yan, no? So, kung saan mo gusto. So pag inurong mo siya ng ganyan, then kinlik mo lang tong done, makikita nyo na umurong na siya dito, pero naka-shape pa rin siya doon sa ginawa nating shape kanina. So ang next natin na gagawin, syempre guys, i-download na natin to. So click natin tong share, then click natin tong download, tapos yung all 3 pages ang i-download natin, no? Click natin tong download.
So kapag na-download na natin guys, again, i-extract natin siya, no? So right click nyo lang siya guys, then click nyo lang tong extract all. So extract nyo lang siya. Yan. So kapag na-extract nyo na siya, view natin, extra large icon yan, makikita nyo na ito na yung magawa natin. So next na gagawin natin guys, i-print na natin siya. Syempre mag-open tayo ng MS Word, then layout natin, size natin, gawin natin siyang A4. Tapos lahat to guys, i-drag natin siya doon sa may MS Word. Tapos ayusin na lang natin to. So right click natin to, wrap text, then gawin natin in front of text, tapos i-adjust siya sa gilid. Ito rin guys, right click, wrap text, tapos in front of text, tapos ilagay rin natin siya dito. Then yung pinakatao, right click, wrap text, in front of text, tapos ilagay natin siya dito, pero ika-crop natin siya, no? So double click mo lang siya, then click mo lang tong crop, tapos i-crop mo siya dito. Yan, tapos lagay natin siya dito. So yan guys, so ang gagawin natin ngayon is i-print na natin siya, no? So click lang natin tong file, then click lang natin tong print, then printer properties, syempre Epson Premium Glossy, then high. Tapos i-print na natin siya. So guys, ito na yung natapos natin na print. Yan. So again, background, foreground, then ito yung tao. So para mas bongga siya guys, no, lalagyan pa natin to ng Phototop. So ang gagamitin natin ng Phototop ay itong glittery. Yan, glittery, kumikinang-kinang yan. Then guys, ang susunod natin na gagawin, syempre kailangan na natin ng Sintra board at ididikit na natin to sa ating Sintra board. Pag nadikit na natin siya ng Sintra board, ang next na materials na kailangan natin, syempre kailangan natin itong PVC cutting mat, itong ruler. So gagamitin natin guys itong ating pen knife. So ikakat na natin siya guys. So again, lagi kang gumamit itong PVC na cutting mat kasi pag di kayo gumamit ito, magagasgasan yung mga mesa nyo, no? So sayang naman. So ito guys, na-cut na natin yung isa. So i-cut pa natin yung iba pa. So maganda niyan guys sa layout na ganito, pantay-pantay siyang ginawa, kaya pwede mo siyang i-cut ng isang diretsyo. So guys, ito na-cut na natin silang lahat. So syempre meron tayong background again, then dalawang ganito, dalawang maliit, at syempre yung pinaka-celebrant. Ito yung ating pinaka-ilalim, pinaka-sahig. Ganyan, dapat nakapatong siyang ganyan. Okay, hindi siya ganito, dapat nakapatong siya. So gagamit tayo guys ng 3 frag na glue. So lalagyan lang natin siya dito. So ingatan nyo again guys ang paggamit ng glue kasi saglit lang to. Didikit agad to. So nakita nyo, nakadikit ka agad siya. Then ang next naman natin guys, no, ididikit muna natin to yung bandang gilid. Yan, so isa dito, tapos isa sa may kabila. Then ito rin guys, didikit rin natin siya. Then last naman guys, ay didikit na natin tong nasa harapan. So ganito guys yung magiging itsura niya kapag ka natapos na natin siya. Okay, so front, gilid, gilid, yung likod, syempre plain lang naman yan. Tapos yung loob guys, ganyan yung itsura niya. Then next natin guys, ito na yung pinaka-celebrant. Tapos kailangan natin itong spring na to. So wala kaming binibentang ganito. So sa mga gusto mag-avail nito, na maglalagay na ako ng link sa may description section ng video na to kung saan to nabibili. Ito, meron siyang tulis dito o meron siyang pantusok. So itutusok nyo lang siya dun sa may ilalim. Yan, so kapag ka natusok nyo na siya, pwede natin siyang lagyan ng glue para medyo mas matigas siya. So guys, ang susunod natin na gagawin, syempre itatayo na natin to, itong tao na may spring. So trial and error kami dito guys. So hindi po pwede guys yung 3 frag na glue. So ang gagawin natin ngayon guys ay ito. Gagamit tayo ng glue gun. Lalagyan muna natin to sa may ilalim. Yan, then ito itutusok na natin. Okay, so hintayin lang natin na lumamig. So guys, ito na yung finished product natin. So medyo nasarapan tayo sa paggawa, kaya imbis na isa ginawa natin tatlo. Yan o. So ito yung isa. Diba ang cute? Ito para to sa binyag eh. Okay, then ito yung pinakita ko sa inyo. Then ito pa yung isa. So pagalawin natin silang tatlo. Diba? Very nice yung ating ginawa. Very unique. Diba? Wala pa kayo nakikitang ganyan. Nakita nyo lang yan dito lang sa may channel natin. Tapos hindi na siya natatanggal. No? Kasi nag-trial and error nga tayo dito. Katulad nga na sinasabi ko sa inyo sa printing business rin, is kailangan talaga natin ng trial and error. No? Kung ano yung magandang diskarte, gawin mo lang ng tuloy-tuloy. Yung iba kasi sanay sila sa ganito, iba naman sanay sila sa ganito, no? So kung ano yung diskarte mo na yan at nag-improve naman yan, pwede mong ituloy yan. Kung tingin nyo, may mga iba pa kayong diskarte para mapatayo natin to bukod sa ginawa ko na glue gun. Pwede nyo i-comment down below yung mga suggestion nyo para mas maraming guys na matuto. Pinaka-celebrant, lagyan nyo siya guys ng offset. Yan yung puti-puti sa may gilid para mas maganda siyang tingnan. So about sa pricing naman guys, no, ang computation ko dito kapag sinama mo yung Sintra board, syempre yung labor, tapos yung mga iba pang materials, yung sticker, yung Phototop,
Siguro gagastos ko dito ng mga 35 pesos. So kapag binenta mo to, pwede mo guys itong gawing i-times 2. So pwede mo siyang ibenta ng 70 pesos to 100 pesos ang bawat isang ganito. Kasi guys, personalize siya. Makikita nyo naman na ang cute-cute ng gawa natin. So guys, lahat ng mga materials, printer cutters, at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. So see you in my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.